Ang una ay ang pamagat. Ang pamagat ng kwento ay nang minsang naligaw si Adrian. Naging pamagat ito ng akda dahil si Adrian ay minsay naliligaw ng landas dahil pinili niya ang kanyang sariling kaligayahan kaysa sa kanyang ama. Ngunit nalaman niya ang kanyang pagkakamali at alam na niya sa kanyang sarili na hindi na siya maliligaw. Mga tauhan sa kwentong nang minsang naligaw si Adrian. Ang pangunahing tauhan ay si Adrian. Siya ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. Pangarap ni Adrian na maging isang doktor balang araw na siya namang natupad niya. Ang ama ni Adrian, isa sa mga pantulong na tauhan. Siya ay isang katandaang lalaki na ama ni Adrian na siya ring pinagbalakan ni Adrian na iligaw. Ang ina ni Adrian, isa rin sa mga pantulong na tauhan. Ang ina naman ni Adrian ay sumakabilang buhay 2 taon matapos niyang makapagtapos ng pagdodoktor. Mga kapatid ni Adrian. Ang dalawang kapatid ni Adrian ay pareho ring mga pantulong na tauhan, isang lalaki at isang babae, na parehong nakapagtapos sa kursong abogasya. Kasambahay, isa rin sa mga pantulong na tauhan. Siya ang naging kaagapay ni Adrian sa pag-aalaga sa kanyang ama. Natin alamin kung ano nga ba ang tagpuan sa sinusuri nating akda at himunang palalimin ang ating kaalaman sa kung ano nga ba talaga ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar na ginagalawan ng mga tauhan at pinaggaganapan ng mga pangyayari sa kwento. Ngayon, alam na natin ang kahulugan ng tagpuan sa kwento, alamin naman natin kung ano ang tagpuan sa kwentong ating sinusuri. May 3 lugar na nabanggit sa kwentong nang minsang naligaw si Adrian at ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang bahay. Dito syempre ang tirahan ni Adrian kasama ang kanyang ama. Ngunit paano bang napasama ito sa tagpuan? Sa kwentong ating sinusuri, may kita o mababasa natin ang parte ng kwento kung saan inataking ama ni Adrian ang sakit nito at ang parte kung saan kinausap ni Adrian ang kanyang ama habang natutulog ito bago niya ito naisipang iligaw. Ang dalawang parteng iyon ay naganap sa bahay ni Adrian. Pangalawa, ang ospital. Ang ospital na siyang pinagtatrabuhan ni Adrian at mapapabilang din sa tagpuan dahil nga mayroon ding parte sa kwento na ginaganap dito. Pangatlo at siya ring panguli ay ang kagubatan kung saan tangkaw iniligaw ni Adrian ang kanyang ama. Dumako naman po tayo sa banghay o buod. Unahin natin ang panimula. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naiba ang propesyon dahil kapwa-abogado ang dalawang nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin ng makapagtapos at pumasa sa abogasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Sunod naman ay ang tumataas na aksyon. Bahay, ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan nang nawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Sunod ay ang kasukdulan at bumababang aksyon. Naglakbay sila ng halos 1 oras. Nang sila'y makarating sa isang lugar, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ng ama. Tinunton nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa ilalim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng ama kay Adrian. "Wala po, Dad." Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ng ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ng kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbali ng ama ng maliliit na sanga ng puno.
Napansin na ito ni Adrian. Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo magpapahinga, Dad? Tanong ni Adrian. Tumugon ng ama nang may ngiting namumutawi sa kanyang labi. Alam ko na nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan, anak ko. Palatandaan nito na dito tayo dumaan. Para sa pagbalik mo, ay hindi ka na maliligaw. Ngayon naman ay tumungo tayo sa wakas. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasan ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Ngayon ay tumako naman tayo sa paksa o tema ng aktang ating sinusuri. Ang nang minsang naligaw si Adrian ay tungkol sa isang binatilyong naligaw ng landas. Ang sumulat ng akdang nang minsang maligaw si Adrian ay si Dr. Romulo N. Peralta. Maaaring dahil sa nais niya magbigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa buhay, ang pagmamahal sa pamilya at ang pagtanggap natin sa ating mga sarili. Ikapitong bilang, genre ng panitikan. Ang kwento na nang minsan naligaw si Adrian ay isang anyong tuluyan. Ang tuluyan ay isang uri ng panitikan na isinulat na karaniwang takbo ng mga pangungusap at talata, hindi tulad ng patula na may sukat at tugma. Ang uri ng maikling kwento nang minsan naligaw si Adrian ay ituring bilang kwento ng tauhan o pangkatauhan. Ang kwento ng tauhan o pangkatauhan ay isang uri ng maikling kwento na nakatuon sa paghubog na katauhan o personalidad ng pangunahing karakter. Sa kasong ito ay si Adrian. Ang focus ng ganitong kwento ay ang mga pagbabagong nararanasan ng tauhan, pisikal, emosyonal o psikolohikal. Dahil sa mga karanasang pinagdaanan niya tulad ng pagkaligaw. Nang minsan naligaw si Adrian ay isang halimbawa ng maikling kwento, isang uri ng tuluyan o prosa sa panitikan. Ang maikling kwento ay isang maikling akda na karaniwang nakatuon sa isang pangyayari o karanasan ng isang pangunahing tauhan at may layuning magbigay ng aral o maglahad ng isang mahalagang punto. Sunod naman ay ang layunin ng akda. Ang layunin ng autor sa pagsulat ng akdang nang minsang naligaw si Adrian ay ipakita ang sakripisyo, pagmamahal at pag-aaruga ng isang anak sa kanyang magulang. Sa pamamagitan ng akdang ito, isinasalaysay ng autor ang pasakit at pag-aalala ni Adrian sa pag-aalaga sa kanyang amang may sakit, pati na rin ang pagnanais niyang makatagpo ng sariling kaligayahan. Ang simbolikong paglalakbay sa kagubatan at pag-aalala ng ama sa pamamagitan ng pagbabali ng mga sanga ng puno ay nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahal at pangako ng ama na magbigay ng direksyon sa anak kahit sa huling mga sandali ng kanyang buhay. Sa pangkalahatan, layunin ng kwento na ipakita ang hindi matitinag na pagmamahal ng isang anak at ang hindi nakikitang mga sakripisyo na kinakailangan upang matugunan ang responsibilidad sa pamilya. Sabing ang kwento nang minsang maligaw si Adrian ay sinulat sa ikatlong panauhan. Dahil ang tagapagsalaysay ay nasa labas ng kwento at gumagamit ng mga pangalip tulad ng siya, niya at kanila sa pagsasalaysay. Ipinapakita nito na hindi bahagi ng mga tauhan ang tagapagsalaysay, kundi isang tagamasid lamang na naglalahad ng mga pangyari tungkol kay Adrian at sa ibang tauhan. Hindi rin ginagamit ang ako o tayo na nagpapaywatig ng una o ikalawang panauhan. Kaya malinaw na ikatlong panauhan ang ginagamit. Ako'y nagbabalik upang ilahad ang aral ng akda. Ang akdang nang minsang naligaw si Adrian ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral. Una ay ang pagmamahal at sakripisyo. Ang akda ay nagpapakita ng sakripisyo ni Adrian para sa kanyang amang may sakit.
Sa kabila ng kanyang sariling pangarap at kagustuhan, pinili niyang unahin ang kanyang responsibilidad sa pamilya. Ang ganitong uri ng pagmamahal at sakripisyo ay nagpapakita ng tunay na dedikasyon sa pamilya. Pangalawa, ang pagkilala sa pagmamahal ng magulang. Ang ama ni Adrian, sa kabila ng kanyang kondisyon, ay nagbibigay ng simbolikong mga palatandaan para matulungan ang kanyang anak sa hinaharap. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ng magulang ay maaaring magpatuloy kahit sa huling sandali ng kanilang buhay. Kasunod nito ay ang pagpapahalaga sa oras. Ang kwento ay naglalaman ng mensahe tungkol sa pagpapahalaga sa oras at pagiging handa sa mga darating na pagsubok. Ipinapakita nito na mahalaga ang bawat sandali kasama ang pamilya at dapat itong pahalagahan. Pang-apat ay ang pagkilala sa sariling kailangan. Nakita rin sa akda ang internal na pakikibaka ni Adrian na magkaroon ng sariling buhay at kaligayahan. Ang pagnanais niyang magkaroon ng oras para sa sarili habang inaalagaan ng kanyang ama ay nagpapakita ng pangangailangang ibalanse ang responsibilidad at personal na kagustuhan. At sa huli, ang pag-unawa sa mahigpit na ugnayan ng magulang at anak. Ang emosyonal na bahagi ng kwento, tulad ng pagtulo ng luha ni Adrian, ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at pangunawa sa pagitan ng magulang at anak. Ang pagpapakita ng ama ng kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng palatandaan ay naglalarawan ng isang magulang na handang magbigay ng lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang kwento ng minsang naligaw si Adrian ay isang nakakaantig na kwento tungkol sa pamilya, responsibilidad at pagkawala ng mahal sa buhay. Napakaganda ng paglalarawan sa karakter ni Adrian. Isang doktor na masipag, mapagmahal at responsable. Malinaw na nakikita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama na may sakit. Ang kwento ay nagbibigay ng pag-iisip sa mga tungkulin ng isang anak sa kanyang magulang at ang kahalagahan ng pagiging mapagmahal at matulungin ng anak. Ang pagkawala ng ina ni Adrian ay isang malungkot na pangyayari, ngunit nagsilbi ito upang mas palakasin ang kanyang determinasyon na alagaan ng kanyang amang may sakit. May mga pagkakataon na nakakaramdam ng lungkot ang mambabasa dahil sa inilahad na ang ama ni Adrian ay may sakit, at ang pagiging abala ni Adrian sa pagitan ng trabaho at ang pag-aalaga sa kanyang ama. Ngunit sa kabila ng hamon ay nananatili ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang pamilya. Sa kabuuan, ang kwento ay isang magandang halimbawa ng isang kwentong nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at responsibilidad. Bagamat hindi man ipinakita ang wakas na kwento, masasabi na patuloy ang pag-aalaga ni Adrian sa kanyang ama at patuloy siyang magiging isang mapagmahal at responsableng anak. Ako ang nagbibigay ng wakas sa kwentong ito. Mas papalawakin ko ang huling pangungusap sa kwento na alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hindi na. Sa aking sariling pagwawakas, papatunayan ko na hindi na talaga maliligaw si Adrian, hindi lang sa agubatan, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kainik-inik, muling pinasan ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Pagtanto ni Adrian sa kagubatan mang ito o sa kanyang buhay, ni kailanman ay hindi na siya maliligaw. Hindi na. Ito ang naisip kong wakas upang sa gayon ay maramdaman ng mga magbabasa ang kaginhawaan na sa wakas hindi na kailanman maliligaw si Adrian sa pagpili kung sino ang uunahin, ang sarili o ang kanya. Ngayon tayo naman ay dumako sa mga malalim na salita. Pasan, pagbubuhat o pagdala ng isang bagay o tao sa likod o balikat.
naagapan, naunahan o napigilan ng isang bagay o pangyayari bago lumala o lumubha. Pumanaw, namatay. Imik, pagkilos o pagsalita. Palatandaan, isang marka o bagay na nagbibigay gabay o impormasyon. Yugto, isang partikular na panahon o bahagi sa takbo ng sitwasyon o buhay.